Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talagang isusulong na nga ng mga men in uniform na ito ang kanilang talagang matinding plano laban nga kay Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi na nga talaga mapigilan ang mga kalukuhan sa bansa natin. Kaya naman ang mga men in uniform, mga general, ay gagalaw na rin at kikilos na rin at magproprotesta laban kay Kuting ng Norte. Dito natin mapapatunayan na talagang handa na nga nilang itaya ang kanilang mga prinsipyo para maiayos ang bansa natin. Ayon nga sa mga general, na kung hindi na nga rin kami rinerespeto ni Kuting ng Norte at talagang ginagawa niya ang kagustuhan at ginagamit pa ang ibang mga men in uniform para sa kanyang mga kalukuhan na ginagawa sa bansang Pilipinas, ay mas maganda na ipusta namin ang aming mga dangal para sa bansang Pilipinas dahil ang sinumpahan namin na salaysay ay paglingkuran ang taong bayan at hindi lamang ang kagustuhan ni Kuting ng Norte. Ito nga ang naging banat ng mga general na ito. Dito nga natin makikita na talagang inaabuso na rin ni Kuting ng Norte ang kanyang kakayahan at kanyang kapangyarihan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Family. You can drag me to hell hanggang sa gusto nyo. Ang ibig niya sabihin doon, kahit anong gawin nyo, hilahin nyo, hindi nyo ako mahihila. Langit ako eh. Lahat ng gagawin ko, anointed ng langit. No? Destiny. Read between the lines. Bakit naman siya pupunta doon sa impyerno kung palitan niya si Satan? No. She will not even dignify yung posisyon ni Satanas. It's, again, a play of words na pinapakita, you can drag me to hell for all you want, no? Why? You drag me to hell, hindi naman ako aabot doon eh. Because my God is protecting me. Kayo, pang-impyerno. Yun yung ibig sabihin nun eh. Pang-impyerno kayo lahat. Mga demonyo kayo, mga PI kayo. Demonyo kayo lahat. You're dragging me down to hell. Di ba? Pero, hindi nyo magagawang ilagay nyo ako dyan. Kasi, sa langit ako. Kalaban nyo ako. Kalaban nyo yung God ko. Kalaban nyo taong bayan. Kami ang nasa tama. Kayo ang nasa mali. Yun na ibig sabihin nun. Ewan ko, ganun yung basa ko. Okay, so, yun nga yung Road to Perdition, mga ano niya, di ba? Yung mga series niya, Drag Me to Hell na mga kumbaga sa War Clouds na, okay? Parang state of war na tayo. Ay, gusto nyo, ilaya ko sa impyerno? O, yung mga ganun ba? Lalaban siya. Hintayin nyo yung mga susunod na Okay. So, thank you, Jeff NT. Rowena Villanueva Opina, humanga ako sa tapang ni BP Sara Caser. Sana mag-tandem kayo sa 2020. So, depende. Okay. Pero sinabi ko naman kung whether invited or not, I'll run independently siguro. 2020 kung kaya. And then, kung manalo, di swerte, thank you. Kung matalo, di okay lang, retire. Ellen Carandang, kasi that's the only time na ayaw kong sumali ng Congress, ayaw kong sumali ng Senate, because I don't think I will be able to do something. Pwede pa nga sabi ko. Kasi Senate, matalo ka, wala, may 1-year ban. Or they might as well, dito ka na lang sa executive, kung be an advisor somewhere, kung invited, kung hindi, okay lang. Continue ngak-ngak. Pero kung kunyari, given an agency, okay, make an impact of it, in your own little way, mag-contribute ka. Ngayon, kung kunyari, meron kang kalagyan na maayos mo, well and good. Tapos noon, try 2028 na run.
BP. Tandeman mo si President Sara, no? Ngayon, maraming kalaban sa BP. Dami nag-aambisyon eh. Maraming nag-aambisyon. So, yun nga, depende sa inyo, taong bayan. Basta ako, present ako ng mga vlog, kahit i-adapt nila, okay lang. Because the mere fact kunya i-adapt ng kung sino man, ng kakandidato, ang pagkakaiba is yung karakter. Kahit sabihin mo lahat lahat ng gagawin eh. O de okay lang, kung magawa nila, de good. Pero yun nga, pagkakaiba, karakter pa rin. O, so kunyaring matalo, may 1 year ban pa rin. Ewan ko, baka hindi na ako pumasok nun. Mag-enjoy na lang ako. Total, nakapwesto siya eh. No? I'm sure kayang-kaya ni Inday yan. Suporta lang. Whole of nation approach talaga ang solusyon. Once na she is in place, you do not shrug your shoulders and then say, okay na. No, it's not okay. It has to be a whole of nation approach to bring the country forward for so many years na decades, actually 40, 50 years tayong wala. Tamukyo, 100 years mula noon. No, 1900, ano ngayon? 124 years na. 1900, no? Kung 1898, wala, talo tayo. So, kung 125 years, 126 years, laki ng hahabulin. Naiwan na tayo. Para makahabol tayo, whole of nation approach ang kailangan. Okay. Jose Benito, Helen Karandang muna. Yes, I think so. Kakayanin na ni BP Iran ang Pilipinas. Yeah, hindi ng tingin ko. Jose Benito, may sinasabi pa siya na drag to the hill at siya pa din daw ang president doon. Panonorin ko nga ulit sa mamaya, King Kong, at kung meron akong di i-bring out ko ulit mamaya. King Kong, sabi nga ni FRRD, mas matapang daw si Sara sa kanya. It's mga kababayan, let me correct that notion, Matapang si PRRD, and then sinasabi mas matapang si Inday Sara or sa kanya or it runs in the family. I think you should look at it, wala sa tapang eh. Wala sa tapang. Nasa pagmamahal sa taong bayan. Yun yung mahalaga. Kasi kung pag may pagmamahal ka sa taong bayan, tatapang ka eh. Yun yung FGF eh. Ang tatapang ng mga tao sa FGF, mga commander nyo, ang tatapang. Pero wala naman sa tapang eh. Tumatapang ang tao natin, ng mga FGF, dahil sa pagmamahal sa bayan. So yun si Inday, ganun si Duterte. Hindi sa tapang. Grabe yung pagmamahal sa taong bayan. I'd like to look at it that way. Pagka mahal mo yung taong bayan, may puso ka para sa taong bayan, para sa Pilipinas, you have the wisdom. Because all you want to think of is goodness for the country and the Filipino people. You have the wisdom because you're guided. Kasi goodness nga eh. So lahat ng ine-exude mo, panay kabaitan. Pero kung wala kang puso, ayun, BBM ka. BBM. Wala kang pakialam. Party dito, party doon. Pera dito, pera doon. Walang pakialam. Duran-duran, 100 million. You see? Wala sa tapang. Nasa puso. You have to see it that way. Kabilib, maraming bilib. Vlogger, bilib. Tapang ni Inday Sara, tapang. You look at the other way. Matapang yung tatay, mas matapang si Inday. The Duterte clan, the family, have so much love for the Filipino people. Kaya doon pa lang, kukunin niya yung control.
ayaw niyang mag-crash dive ang eroplano. Kaya nasabi ko na kay Bukay kanina eh, handa ka na ng 1,000,000 tao. 1,000,000 ba? Oh, hindi, kalahating milyon, okay na yan. Basta, maganda kang tao. Handa ka ng tao. Na lusod. Back up lang ang Visayas, Mindanao. Lusod. Handa ka ng tao. Just in case na magkagulo. Kung kunyari, handa kang 2,000,000, 5,000,000, okay na. Kung ilan yung kaya sa Luzon. No? Handa ka lang. Yun yung, honestly, nasabi ko kanina kay Bukay, kaya hindi ako naka-vlog agad eh. Tas nanood na ako kay Bukay, tahimik lang ako, nanonood lang ako sa inyo. Si Commander My Love, ni Commander Bukay, natulog na siguro. Commander My Love o Commander Bukay, nahanap nga ako, hindi ako sumasagot kasi baka ma-divert yung attention ni Commander Bukay. No, so, yun. Pero sinasabi ko sa kanya kanina, napanood mo yung kay Inday Sara, panoorin mo and then read between the lines. Yun nasabi ko sa inyo, read between the lines. At saka sa mga commanders, nasabi ko na rin ngayon read between the lines. Hindi yung tapang pagmamahal yon sa taong bayan. And if you see it that way, pagmamahal sa taong bayan. You see the woman with the letter, pagmamahal yun. Pagmamahal yun. Yung motherly approach dun sa kadete yung nag-graduate, PMA, na kahit inappropriate, sinabi naman niya inappropriate, no? Pero nandun yung pagmamahal ng isang ina sa isang bagong graduate na anak. Pagmamahal yon. So, kita mo yung hinihingi lang niya, sige, magpa-vice president ako, tatakbo ako, pero bigyan mo naman ako ng doon sa mga anak ko para mauwi ako. Pagmamahal ng nanay niya sa anak niya. At the same time, pagmamahal sa taong bayan to slide down to a VP position para lang ma-address everybody happy. At para hindi kalaban si BBM. Para manalo kayo, tatakbo ko. Pinagbigyan si Amy. Inamin na matatalo kami. Pagmamahal sa ama. Yung hukay mo yung tatay nung isang tao. Itapos sa West Philippines, yung animal ka, matapos kang ipalibing yun ng tatay ko, gaganunin mo yung tatay ko, pagmamahal yun ng isang anak sa tatay niya. Hindi nyo lang tinitingnan kasi yung in-between ng mga salita At saka yung babawiin niya lahat ng nawala. Hanip commitment yon sa taong bayan. Kaya doon, kitang-kita mo yung hindi tapang talaga It's mas mataas Yung tapang kasi, yun, bravado, di ba? Yung macho-macho, yung ganun ba? Pero, mas noble yung ipakita mo yung love for people, love for country. Di ba? Nakita na yung tinuro na sa eskwelahan yun. Jose Rizal versus Andres Bonifacio. Lusob. O yun. Tapang, oo. Pero yung love for country Love for country. Kaya, with that, kung gano'n yung nyo, tingin nyo, she will take control. Matter of time. She will take control. Confident ako doon, she'll take control. At commitment nga babawiin niya lahat. Sinabi ni Jose Benito, sino nagsabi, Jeff NT, na hindi yung magagawing balbakwa.
Ito, si Jose Benito. Sinabi niya kanina na maganda. Sabi niya, babawiin niya lahat para sa taong bayan. Paiwating na yun. Correct. Commitment yon. Babawiin niya. Galing, ano? Galing. So, kaya nga markado na kayo, at ngayon yung sinasabi ko, yung resulta niyan, makikita yung maglalabasan na. Bakit? Nakita niyong matapang Yun yung tingin nyo. Pero pagka lumitaw yung love for country, patriotism ayan, maglitawan yung mga general dyan na naghihintay. Maglitawan dyan yung ibang politiko na gusto lang makita siya na tumakbo. Even yung realignment, kita. Pati taong bayan tatapang. But look at it from the point of view of love for country and people. You'll never go wrong. Okay. Efren Cueto, loyalists were declaring Sara as psychopath, not knowing her braveness and integrity. Mga loyalista, go ahead, declare nyo, right nyo yan Sabihin nyo pa, sira ulo yan. Sabihin nyo pa, walang kwenta yan. Wala po siya, desecrate yung libingan, etc. etc. Sino ka ba? Yung mga ganun, sige lang. Pagka nagbago yung gulong, sige, tignan ko. You die for your You die for your president, Kaya nga, be very careful sa pag-assess na situation. Yung nadadala kayo, yung iba, nadadala sa mga tarantado na mga, kung matanggap kayo ng pera o nabibigyan kayo ng maling storya, hinay-hinay kayo because basahin nyo, panoorin nyo na 3 beses si Inday. Panoorin. Tapos you discern. You have, alam ka naman, isubo ko lahat yung interpretation. Bahala kayo, interpret nyo sa gusto niyo to your own advantage. Simple lang yun. Tignan nyo yung how she felt na yung sulat ng tao. How she felt about the watch. How she felt about the actual watch. The president. Who should watch over the Filipino people. Yung sa galit niya hukayin ko yung tatay mo, itapon ko sa West Philippines di ba? Kaya, you read between the lines, sino ang mas nationalistic? Itong BBM na ninyo or yung Sara ninyo? Sino? Kami, Jeff, tatayo lang kami gitna Pero nagsasalita ako para lang sa mga kababayan natin. Ayoko kayo maligaw sino mas magaling? Ito o ito? I take it from my rating. 2.7, 8.8. No. 2.7, 8.8. Scale of 1 to 10. Di ba? Sara nga malupit Hindi nga daw tataas yun ng dapat 1, 2 lang yan. Imagine, lupit, no? Ako, very kind pa ako, 2.7, 8.8. I gave her a 6 that pulled her down dun sa communications. And now she's communicating. She's now communicating. And a lot of people are understanding her. At least ako kinukwento ko na sa inyo yung perception ko sa kanya. Sino makapagsabi na, ganun ba? She's ready to pull up the plane? Kitang-kita Kitang-kita. Mga salita niya binitawan, no? Kaya kayo mga BBM, loyalist, everyone, sige, loyal kayo, sige, loyal kayo. Diyan kayo sa bangag kayo, sige. Magpaka-ano kayo. Pagkabida kayo, diyan kayo, BBM ako, BBM, ganun ba? Sige, paka-BBM kayo. Because there will come that time of reckoning. And somebody will stand up for God, country, and family. Stand up. And babawiin nga lahat na nawala Imagine yun. Make things right.
mga sorry. And then yung sa KOJC, tama yung pokpokin mo yung tao. Sino ngayon yung tao? Isa yung presidente, walang human rights violation niya, wala kang baril eh. Oh. At kaya maraming pulis yun para ano, maraming pulis yan para wala kang human rights violation. He's a fugitive. Putragis, presidente ng Pilipinas, magbitaw ka ng gano'ng salita. Gago, tanga, bobo, sorry. Pero talaga, tanga. Gamitin yung PNP, PNP. Mag-isip na kayo, Mag-isip na kayo. The one coming down has riding on a horse, no? And she has the whole cavalry behind her. The Filipino people will support her. Kaya yung mga nagsasalita na wala na suporta sa Duterte, kinukumbisin nyo lang yung sarili nyo, pinapalakas nyo lang yung loob nyo. It'll never happen. Maglitawan yung patriots ngayon, maglitawan yung tao because tumatayo na nagwawagwag na ng pakpak yung agila. Ready to fly na. Tinatanong ko nga asawa ko kanina, tingin mo, handa na ba maging presidente yan? Yun ang usapan namin ni Mrs. kanina eh. From your opinion ba? Oh. From one to another. Oh. Ano lang tayo, intellectual, ek. Ready na ba yan mag-presidente? Tingin mo, matagal na raw. Para sabihin na asawa ko, matagal na raw ready yan. Imagine yun. Yeah. Matagal na, nagtitimpi eh. Nilabas kanina eh. Galit na eh, gigil na nga yan, tas pipigilin din niya. BP i-ano mo itawa mo lang wag mo ipunin dito. Tatamaan ka rin kagaya namin ni Commander Bukay. Tama yun. Hukayin mo na hukayin yung yung bangkay ba. Hukayin natin. Palitan natin ng bangkay ng buhaya. Desecration Sabi yung mga banat ng mga tao, ng mga gagong desecration. Hindi nila nakita yung ewan. Feliciana Vergara, BP Sara, do whatever is right. Filipinos are tired of this BBM kokak tambalaslos. Gagawin niya yan. Techi Otero, hello po, Sir Cap General Dado. She's our only hope. Di ba? Yung sa Star Wars, Obi-Wan Kenobi, you are our only hope. Di ba? Yung gumawa si Princess Leia ng recorded. Help us, Obi-Wan Kenobi, you're our only hope. Help us, Sarah, you're our only hope. Hindi, ikaw nga yung co-pilot eh. Ikaw talaga. Co-pilot eh. At saka pinag-isipan mo yan, alam ko. Yung sinabi mo kanina na may plus minus ka, may SWOT analysis ka, I'm sure kasama dun sa analysis mo, what if kunwari may nangyari siya, biglang aksidente. Pero at that time, iniisip mo, kung na-aksidente. No? Wala pa yung bangag-bangag na yan eh. Pa-overdose nga sa atin. Pero yun nga, just in case na biglang Tapos meron siyang 5 na impeachable offense. Nakalista na. Na hindi naman, sa palagay nyo, mag-ano ba yung uusad? Yung impeachment? Wala. You see the mindset of the Vice President? The co-pilot has 5 cases of impeachable offenses na nasa isip niya. 1, it shows she is aware of the offenses of the President. She is aware of the lapses of the pilot. Aware siya. And it's just a matter of ganun na lang. That she will take control. Happy kayo dapat. Sabihin niya lahat yun, she's communicating na. Sabi ko nga kanina kung ngayon lang yung interview, Dr. Angela,
Kung ngayon lang yan, dapat 8-5 bigay ko sa kanya. Kung isang salita lang yun kanina. She was communicating with the Filipino people. May causing Kojo, hindi niwala sa barang pag yung faith mo kay Lord Sagrado, di ka tatablan yan. Ako rin, ganun din ang paningin ko. Oh, pero nakita ko, tinablan yung ano ko tatay ko Tinablan yung tatay ko, yung pa naman yung go to mass every Sunday Gagalit yun mamura ka pagka hindi ka magka, kakaangka-angka, bagal mo. Hirap mong gisingin. Sunday Ang gustong mas pa naman nun, alas 7. Gisingin ka alas 6. Alas 7. Tapos nun, alas 8, then punta na kayo sa Or 8 o'clock mas, alas 9, punta kayong Tropical Hut or Puderama for our breakfast hamburger. Balit mga magulang ko, Pero tinamaan ng barang, tapos nagkasugat-sugat ito yung kanyang buong balat. Kati, kawawa sa kati yung tatay ko. All over the body all over. Kati. Peklat-peklat. Tapos, yung pinatignan ng nanay ko, barang daw Kasi may mga nasisante sa kumpanya May natuklas yung corruption Natanggal yung mga tao. So, pinabarang daw siya. Batangas ba? Sabi ko nga, mga kapatid ko niloloko ko Putya, ba't yung pinayagan yung mga, yung mga enclose yung kwarto, naka-aircon, tapos nun kayo, yung asupre, sulfur, yung ginagamit sa simbahan, ginawa nyo. Sabi ko, hindi cancer kinamatay ng daddy Sabi ko, suffocation. Biro-biro ko pa doon. Sutil ako Ay, nga pala, sutil, Kita niyo how sutil the BP was? Sutil na sutil. Sutil. Yung mga, you read between the lines, you see how sutil she's trying to making fun of yung kalaban niya. Sinusutil niya Kaya nga, I was impressed kanina. Ino-overall ko nga sa kanya yung how she did. You did well. You did well. Yun yung rating ko. You did well. She stayed on for 2 oras yata yun, di ba? 2 oras. Ay, nako. Ganang mga EOD Mix TV. So, yun. Yung barang nga pala, May, yun yung nila Kanya-kanya tayong paniwala. Ako, naniniwala ako na hindi ka tatablan pagka kampi mo lang Sa demonyo kasi yung barang Sa demonyo yung kulam. Kita ko yung nanay ko na kulam, kita ko yung tatay ko na barang. So, yan. Pati Pep, good morning po, sir. Baka ako pinakulam din ako. Hindi naman ako tinamaan, di ba? Na-hospital ako, nahirapat ako huminga, natake ko, and then what? Sige, gawan nyo pa. Saksakan nyo ng saksakan ng bara yung puso ko, ugat ko. Kalaban nyo langit. Mga demonyo kayo, yari kayo. At hindi kayo papatawarin ng taong bayan. Yun yung katakutan nyo na lang. Mag-repent na lang kayo, mga animal kayo. Oo, mag-repent kayo. Helen Cantila. Good evening po, Sir Cap, watching OFW Doha, Qatar from Davao City. Mabuhay po kayo. Thank you, Thank you, Helen Cantila. Ingat po lagi at kamusta kayo. Sa mga taga Davao City, ingat sa Qatar. Lapit kayo sa gulo. Ni Bram Oti Pepito. Good morning po, Sir Gerald Dado. More power po from Alcaraj, Riyadh, KSA. Ingat kayo dyan Kamusta kayo dyan lahat? Ni Bram Pepito. Wina Baulos, ano masasabi mo sa di binigay na relo, sir?
kay BBM, tama lang na hindi binigay. Tama. In fairness to BBM, ba't ko ibibigay sa'yo? Hindi yun ang tamang sagot ng Commander-in-Chief. Lalo na ikaw ang nagagraduate ng PMA class of EK. No? Mali yung na bigay niya yung relo. Mali. Mali na konsentihin yung tao. Mali. Ang tama, wag mong tanungin siya, wag mong tanungin, ba't ko ibibigay relo mo? Kasi pagka wise yung tao, sinagot ka, o yari ka pa. And that degrades your being commander-in-chief. Yung tumingin ka lang ganun sa lubong yung kilay mo. Yung ganun ba? Are you serious? Yung ganun ba? Yung tone mo na kagad Pero ang pinaka-safe na, you're the commander-in-chief, there are witnesses, nandun yung vice president at may dalawa pang tao na tumawa daw, dapat, and I would assume that would be the defense secretary or even probably the superintendent or the chief of staff, no? And if you're there, witnesses or any high government official for that matter, ang dapat sinagot ng presidente ng Pilipinas, pagka ganon may pa-arbor ng relo mo, can I request you, I'm ordering you to meet me after graduation. Immediately after graduation. I'll wait for you here sa grandstand. So, pagkatapos ng huling-huling parade in review in honor of the graduating cadets, kasi nakailera na yan Nakadyan sila sa gitna, isa-isang tatawagin o isa-isang kakamayan ng presidente. Diba? So, yung sino nagsabing gano'n, inaaboran siya. So, it must have been said nung nagko-contact na, nagkakamayan na. Diba? So, para magsalita ng gano'n, it should have been nasa top 10 yung tao. Nasa top 10. Or yung pinaka-goat ng klase. Kasi yun yung mga pinapalakpakan at saka yun yung may mga longer contact probability. Top 10. Yun yung mga for receiving the presidential saber, for being the top notcher, magna cum laude o summa cum laude o cum laude, for etc. Yun yung mas may kamay-kamay, contact ko what branch of service are you joining, ganun nga. Tsaka umpisa pa lang yun Yun yung malakas pa yung presidente, yung meron pa siyang standing up tolerance, no? Interaction, mas longer time. And yung kadete, pwedeng nagdun sinabi. Can I ask for your